being here on a Saturday afternoon. Welcome everyone for being here on time. So I know it is a Saturday afternoon and nandito kayo. You could be doing something else, but thank you so much for being here. We really, really appreciate it. Let's give our friends na palag-in na lang a few more minutes. Okay, so kasi scheduled tayo to start at 7:30 pero syempre yung iba alam nila magla-login sila ng 7:30, di ba? So let's give our friends a few more minutes. Let's start at exactly 7:35. While waiting for them, sa mga nandito na ngayon, we are 15 in the room already. So kung may mga kaibigan kayo na wala pa dito, papuntahin nyo na sila. Pero sa mga nandito na, where are you zooming in from? Can you type in kung nasa ang lupalop ng mundo kayo? Kahit yung city lang, saan kayo? Ako, I'm zooming in from Pasig City. Ayan. So kayo guys, where are you zooming in from? Can you type in? Sige nga, magbabasa ako. Sabi dito, nasa Davao daw si Cindy. Wow. Pampanga, si Waki. Ayan. Rodriguez Rizal, si Ma'am Alma. Si Ariel ay nasa Bulacan, San Juan City, si Sir Ray. Wow. What about the others? Saan kayo? Nag-dinner na ba kayo guys? Ako hindi pa ako nagdi-dinner. Siguro after our career preview. So, sa mga nandito na, welcome to the career preview of ProLife UK. And we will not waste your time. So thank you so much for being here. We will do our best to make this worth your while. So tonight, you will learn about ProLife UK. At you will learn why we love our job so much and bakit namin sinishare sa maraming tao na pwede rin maging life insurance agent tulad namin. So si Sir Ray daw hindi pa kumakain. Same tayo, sir. Oo, samahan muna na ano muna tayo, discover muna natin kung anong meron dito. Actually, pwede naman kayong kumain while I'm discussing. Just make sure that you will listen. Okay, kasi meron tayong mga pa-surprise tonight. So, ayan. Ang sipag, happy birthday. Ano ko, Cindy, hindi ko pa po birthday. Ayan, si Cindy ay isa sa mga unit managers ng ProLife UK. And co-unit manager ko siya. Sabi niya nasa Davao daw siya. Sa Biyernes Santo po ang birthday ko. Kaya yung mga Trilliant Angels ay nagbigay na ng birthday cake dahil hindi ko sila makakasama sa Biyernes Santo. So, yun po yung reason ko ba't may cake akong na-post today. So, batiin niyo po ako sa Biyernes Santo. Sana maalala niyo. Ayan, advance. Alright, so one more minute and we will start our program proper. This will only take siguro 2 hours max. De joke lang. Ayan, so I'll make sure na matapos tayo ng 30 to 45 minutes depende sa mga tanong kung may mga magtatanong later. Okay? Meron tayong registered guests na ilan ba to? 33. Okay, so may 33 kasi tayong hinihintay na magjo-join in this evening. So nasa 19 pa lang po tayo. So let's give them a few more minutes. One more minute, guys. Ayan. Sige. Sino pang hindi nagta-type in kung nasa sila? Nasang lupalop ng mundo sila? Ayan, hindi pa din daw nagdi-dinner si Ma'am Alma. Okay lang po yan, ma'am. Mabubusog po tayo sa kaalaman natin today at ma-excite. Ayan. Advance happy birthday. Thank you, Jackie. Thank you so much. Okay, so it's 7:35. All right, let us start our program by with a prayer. Okay, so ako na magdadasal, mabilis lang. So, let's put ourselves in the holy presence of the Lord kahit nasa iba't ibang lugar po tayo. All right, Lord, thank you so much po for this day. Thank you so much po for this evening. This opportunity that you've given us para po magpulong-pulong virtually via Zoom. And bless nyo po ako as their speaker and bless nyo po each and everyone na nandito ngayon. May this day and night and meeting be very fruitful. Sana po ay mabigyan nyo kami ng kalinawan, mag-guide nyo po kami, mabuksan nyo po ang aming puso at isip at sana po ay mabigyan nyo po ako ng wisdom through the Holy Spirit para po ma-share ko ng maayos ang dapat ko ma-share sa kanila.
This we pray in Jesus' name, amen. Okay. So we are 21 in the room. Okay, so I will begin my session. Session pala ito. Okay, so let me share my screen. Ayan, good morning everyone. If you can hear me loud and clear, welcome to Career Preview of PruLife UK. This is a session for aspiring financial advisors. Can you type in number 1 if you can hear me well at nakikita nyo ang aking screen? Okay lang ba yon? Can you type in number 1 right now? Ayan, 1. You can hear me clear. Fantastic. Sino ang napopogian sa narcissistic? Sino napopogian sa akin? Type in number 2. Hindi, joke lang. Joke lang. Ayan, I'm happy na naririnig nyo ako. Alright, so welcome po. Ay, may number 2 si Ma'am Lorna. Hello po, Ma'am Lorna. Thank you po. Okay, so welcome to our career preview. Sa mga guests po natin dito, thank you so much again for your time. Again, it's a Saturday evening. You could be doing something else right now, but you're here with us. So ngayon pa lang, maraming salamat na, and I will do my best to make it worth your while. This session po is for a session for aspiring financial advisors. Ngayon pa lang po, sinasabi ko na sa inyo na hindi po ito networking sa mga natatakot at may trauma sa mga networking. This is a job, this is a career, this is a business. Pero hindi po ito networking. And you'll know a lot more in a while. Okay? At siguro kaya kayo na-invite dito ay dahil yung inyong kaibigan ay gusto nila na matutunan or malaman nyo kung ano yung ginagawa namin sa PruLife UK. At if ever magustuhan nyo yung opportunity na ito, ay hopefully makapagpabago din ng buhay ninyo how it did to me. Okay, so let's begin. My name is Francis Moses Sarmiento. I am a life insurance agent. I am an MDRT member. Ang MDRT po ay isang organization sa buong mundo ng top performing life insurance agent. I'm also a unit manager. Ibig sabihin po ay nag-handle ako ng mga maraming life insurance agent, and I'm also an entrepreneur. So I have a few businesses. Ayan. Now, ang pag-uusapan po natin ngayon ay una, company. Okay, kung ano ba yung PruLife UK. Pangalawa, yung kultura po natin dito sa kumpanya natin. At ito po ang career na ino-offer natin. At pang-apat, kung ano po ang compensation, paano kumikita. At panglima, kung ano po yung challenges na pwede nating kaharapin sa trabaho na ito. And lastly, coding process, which means kung paano po tayo magiging life insurance agent. So let's go ahead and start with letter C. Company. Okay, so we are 28 in the group. Yay! Hello po everyone. All right. So, ano po ang PruLife UK? So, sa mga po hindi nakakarinig, ang PruLife UK po ay isang life insurance company. Ang mother company po natin ay nagsimula sa United Kingdom. 176 years old na po ang mother company natin na Prudential. Okay? So just imagine, ang pinakamatanda pong bangko sa Pilipinas ay BPI. Ang Prudential po ay mas matanda pa sa BPI. Okay? So ganun na po tayo katagal as a company. Pero sa Pilipinas, tayo po ay natatag noong 1996. Okay? So medyo baby pa tayo sa Philippines. But having said that, we are already the #1 life insurance company in the Philippines. At okay, recently, kahapon lang yata or nung isang araw lang, na-announce po na #1 pa rin tayo ng 2023. Yay! So congratulations sa lahat ng mga life insurance agents dito at sa mga future life insurance agents na papasok at magiging part ng company. Be proud that you are joining the #1 life insurance company in the Philippines right now. Alright, so ang fund manager po natin ay tinatawag na East Spring Investments. Nakabase po yan sa Singapore. Sa Pilipinas po, tayo din ang nagpauna ng insurance na may kasamang investment. Before po kasi pumasok ang PruLife UK sa Pilipinas, ang life insurance traditional lang. Ibig sabihin, makaka-receive lang yung mga client ng benefits pag namatay sila, pag na-disable, ganon. Okay, pero noong 2002, nagkaroon po tayo ng insurance at investment sa Pilipinas. Tapos gumaya na lang yung mga ibang company. Okay, and ang isa sa mga main goals po natin sa PruLife UK is to spread financial literacy sa buong mundo. Okay?
Ayan. So, ito po yung ilan sa mga iba't ibang bansa na merong Prudential. Okay? Sa Pilipinas po, kung mapapansin nyo, tayo lang ang gumagamit ng pangalan na PruLife UK. All the rest, Prudential po ang ginagamit nating pangalan. Bakit? Kasi nung dumating po ang Prudential sa Pilipinas, meron ng existing na Prudential na company. So, syempre, hindi tayo pwedeng magkapangalan. So, instead, ginamit nating pangalan ay PruLife UK. Ayan, so makikita nyo po yung same logo. So kung pupunta kayo sa Singapore, Hong Kong, Malaysia, India, syempre UK, Vietnam, Taiwan, no, makikita nyo yung same logo, yung babaeng may hawak ng salamin, may bandana na pula, at merong staff na may spear pala, na may ahas. Ayan, so si Prudence po yon ang ating logo. Okay? Ayan. Alright, GCash time. Ayan, sabi ko sa inyo, makikinig kayo eh. So ano tong GCash time? Okay? Ang GCash time po ay mamimigay po ako personally, ng 100 pesos sa unang makakasagot ng tanong na ito. Okay? So sa mga nakinig, hopefully, masagot po ninyo ito. Alright? Kailan na itatag ang PruLife UK sa Pilipinas? What year? Ayan. So sa mga staff natin dyan, okay, help nyo ako. Okay? So ang mananalo po dito ay guest lamang. Okay? Bawal po ang agent. Alright? So please be honest. Kung agent kayo, wag po kayong sumagot. Alright, Jackie, ikaw ang unang sumagot. Are you an agent or a guest tonight? Ayan, type ka. Kasi kung guest, kung ano ka, kung agent ka na ng PruLife UK, agent na. Okay, so si Juvie ang unang nanalo. Juvie, are you an agent or a guest? Ayan. Naku, agent din. Ano ba yan? Okay, so si Alma. Alma, are you an agent? Kailangan may mag-type na hindi agent. Dali, andyan na yung sagot. Ayan, si Alma, hindi pa daw. Okay, fantastic. Alright, congratulations, Alma, for winning 100 pesos. So, someone will reach out to you. So, siguro kung sino yung nag-invite sa inyo, nandito ba yung nag-invite sa'yo? Ayan, i-message po ninyo si Julius. Kilala niyo naman po siguro si Julius, okay? Message po si Julius ng GCash number ni Ma'am Alma, alright? So guys, alam niyo na, makikinig tayong maigi kasi may pa-quiz ako at mananalo kayo ng 100 pesos na GCash. Alright, so game! Tuloy natin to. Alright, game next. Siyempre, culture. Okay, so tapos na tayo sa company, culture na tayo. Alright, ito pong sinasalihan natin na kumpanya. Alright, ito pinapakinggan nyo po. Marami po tayong branches, areas, later mas maiintindihan natin sa PruLife UK. So, ito pong team namin, ang tawag po natin sa kanya ay Emerald. So, meron po tayong Emerald area. Under Emerald area, maraming mga branches and then maraming mga units. So, tayo po ay Emerald area. Okay, tandaan nyo po yan. Ako sa team ko, ang team ko po, ang tawag ko sa kanya ay Emerald Drill yan. Okay, so ito po ang ilan sa mga managers at leaders sa Emerald area. So ang nasa gitna natin, syempre, ay si AM, Area Manager Lorna Reyes. Ako yung naka-blue, nakatabi niya. Sa other side, ang branch manager ko na si BM Lito. Tapos andyan din yung ilan sa mga co-managers ko. Okay, so si UM Katie, UM Cindy, UM Kevin, tsaka si UM Mayora Jonah. So, ang mga trabaho po ng mga ito ay dating mga medtech, medrep, ako po ay nurse, yung iba plain housewives, yung isa dyan mayora ng Baliwag, Bulacan. No? So I'm sharing this to you kasi I want every one of our audience right now, that anyone can become a financial advisor and a leader here in PruLife UK. Whether nakapagtapos ka ng pag-aaral or hindi, whether mayora ka or normal na constituent lang, pwedeng-pwede ka pong maging life insurance agent. Kung plain housewife ka lang, kung estudyante ka pa lang ngayon, pwedeng-pwede ka pa rin pong maging financial advisor. Kasi marami po dito sa PruLife UK nag-start habang nasa college pa lang sila. Tapos pagka-graduate nila ng college, tuloy-tuloy lang nilang ginawa yung pagiging life insurance agent. No? So sa mga sa mga may full-time work naman ngayon, pwede pa rin po kayo maging life insurance agent tulad ng ginawa ko at ng marami sa mga nandito sa picture ngayon, sa screen ngayon. Noon po ang ginawa namin, ginawa naming part-time work itong pagiging life insurance agent. Tapos, nung nahabol na ng income namin dito sa PruLife UK,
yung sahod namin sa mga full-time work namin, saka lang kami nag-full-time as life insurance agent. So pwede rin naman yon, or pwede rin naman una pa lang, full-time ka na kay ProLife UK. So, pwede din naman po yon. Alright, and here in ProLife UK, specifically sa Emerald area, we are home of achievers. So, marami po sa amin na a-awardan talaga dahil masisipag at magagaling po kami. Ayan, nakikita nyo yung iba't ibang awarding namin. Alright, and we are enjoying time flexibility here in ProLife UK. No? So, kahit estudyante ka, kahit may full-time work ka ngayon, kahit part-timer ka, kahit na full-time housewife ka, pwedeng-pwede nyo pong hanapan ng araw kung kailan nyo gagawin ang pagiging life insurance agent sa ProLife UK. Ayan. So, pwede kang gawin yung trabaho before or after ng work. Dito rin sa ProLife UK at Emerald area, we have a fun working environment. Ayan. So, nakikita nyo naman kung gaano kami kasaya. Hindi lang kami puro trabaho. Ayan. Nag-outing kami. Tapos nag-swimming, tapos sumasakay kami sa yate. Ayan, so very recent lang tong payate na to. Tapos may mga concerts kaming ina-attendan. Minsan sagot ni ProLife UK, minsan hindi. 'Di ba? Tapos, isa sa mga pinaka-paborito ko here in ProLife UK ay marami po kaming travel incentives. So dahil po kay ProLife UK, ito yung ilan sa mga bansa na napuntahan ko. So, Miami Beach, Florida sa USA. So imagine, nagkaroon ako ng US visa ng dahil kay ProLife UK. No? So kung gugustuhin kong bumalik sa US, pwedeng-pwede kasi 10 years yung visa ko. Or dahil kay ProLife UK din, nakapunta tayo sa Japan, nakapunta tayo sa South Korea, nakapunta tayo sa Paris, France, nakapunta tayo sa Switzerland. Guys, sobrang ganda sa Switzerland, promise. Ang Switzerland daw ang isa sa pinakamahal na bansa. Actually, pinakamahal daw na bansa na pupuntahan mo ang Switzerland. No? So, pero dahil kay ProLife UK, pumunta ako doon ng libre. Guys, sa ProLife UK, alam nyo, makakapag-travel kayo kasi kung hindi kayo part ng ProLife UK, makakapag-travel pa rin naman tayo South Korea, Japan, di ba? Pwede pa rin naman. Pero most likely, most of the time, magpipiso fare tayo para makatipid. Tama ba? Pero nang dahil kay ProLife UK, na-experience ko yung 5-star hotel talaga. Tapos sa NAIA, meron kang sariling pila. Hindi ka makikigulo sa check-in baggage kasi meron kang sariling pila. Tapos pagbaba mo pa lang ng eroplano, sa bus, papunta sa hotel mo, may mga pagkain na. So ganun level siya magpa-travel. And hindi yung mga normal na pinupuntahan sa isang bansa ang pinupuntahan ng ProLife UK. Yun talagang mga mamahal na places. No? So isa sa mga na-enjoy ko is yung Switzerland trip. Okay? Sinong familiar dito sa scene na ito? Guys, can you type in kung saan to galing? Anong show ito? Ayan. Sa mga agent at saka sa mga guest natin. Walang mananalo ng GCash dito. Tinatanong ko lang, baka familiar din kayo. Saan to? Saang show ito? Ayan, Chloe. Ayan, so si Ma'am Nanette, tsaka si Ma'am Jackie, tsaka si Ma'am Alma, familiar. Dito sa Chloe. Ako, Archie, mali yung napanood mo. Mukhang pirated yung DVD nang napanood mo ng Chloe. Okay, pero pinapakita ko siya kasi nang dahil sa ProLife UK. Aha, o di ba? Nagagaya natin yung scenes. So dahil lang kay ProLife UK 'yan, di ba? So ganyan, yan yung mga bagay na hindi natin may experience ng 'di ba? Pwede naman siguro. Pero magastos kasi talaga. Ki-share ko lang ha para magkaroon kayo ng idea kung gaano kamahal sa Switzerland. Yung binibili natin na bote ng tubig sa 7-Eleven na worth 12 pesos, pag kinonvert natin, 150 pesos siya. So ganun kamahal. Ako kasi pag pinagta-travel ako ni ProLife UK sa ibang bansa, ang basehan ko kung gaano kamahal ang travel or ang isang bansa, yung tubig na nabibili sa 7-Eleven. So sa kanila, 150 pesos isang bote ng tubig. So anyway, na-share ko lang. So ayan, kaya sobrang sarap maging part ng ProLife UK. Ngayon, kung magiging part kayo ng ProLife UK this 2024, ito po yung mga naghihintay na bansa na pupuntahan natin next year kapag ginalingan natin this year. So meron dyan Vietnam, merong Japan, merong Australia, merong New Zealand,
merong Australia merong Spain at merong Portugal. O di ba? So lahat 'yan guys, pwedeng-pwede nating puntahan sabay-sabay. Okay? So hindi lang isa, hindi lang dalawa ang pinagta-travel ni Pru. Kami pag nagta-travel kami, 10 batch ganyan. So bawat batch 200 na tao. So ganun. So imagine mo 2,000 na agents ang pinapunta ni PruLife UK sa Switzerland. Mahigit 2,000 mahigit. No? So ganun siya kadami. And then, bawat travel ni Pru, hindi lang isa, hindi lang ikaw ang pwedeng masama. Pwede kang kumuha ng up to 4 seats. Ibig sabihin, aside from yourself, masasama mo pa yung masasama mo pa yung tatlo sa mga mahal mo sa buhay, whether that's friends or family, di ba? Isasama mo sila sa isang 5-star travel incentive, no? Ngayon, kung wala kang maisama, ang maganda dito, pwede mong i-convert into cash ang iyong travel. So imagine, nakapag-travel ka na sa Spain, sa Portugal, sa Australia, sa New Zealand, may pocket money ka pa, no? So ganun kaganda pag nagpa-travel si PruLife UK. Ayan. So, sino dito ang mahilig mag-travel? Okay, so ayan po yung mga naghihintay na travel incentives. Ayan, nagtataas ng kamay si Ma'am Alma. Okay, so yan po yung mga naghihintay sa atin. Alright, ngayon, share ko lang din sa inyo, ito yung mga iba't ibang bansa na napuntahan na ni PruLife UK noon. Okay, so nakikita nyo guys, hindi mga basta-bastang bansa lang, no? Hindi mga puro Southeast Asia lang, no? Yung mga lugar na mahal talaga at mahirap bigkasin. Ayan, yun yung mga gustong-gustong tinatravelan ni PruLife UK. Okay? Ayan. Now, sa PruLife UK din, okay, masosolve ka sa sobrang supportive na mentors and leaders, no? So ito yung ilan sa mga other leaders and managers pa here in Emerald area. So nandyan lang sila. Sila po yung mga nauna sa atin, no? Pero hindi po natin sila mga boss. Sila po ay magga-guide, magtuturo sa atin kung ano ang tamang gawin as life insurance agent. Yun yung isa sa mga magagandang at sobrang nagustuhan ko sa PruLife UK, no? Hindi mo wala ka talagang boss na susundin, no? Ang meron ka mentors and leaders. Okay? All right, GCash time ulit. Are you ready? Okay? Ang mananalo dito ay ang unang makakabanggit ng dalawa. Okay? So ano yung question natin? All right, Ma'am Alma, hindi ka na muna kasali ha kasi nanalo ka na eh. Pero pwede ka sumagot. Okay? Si Ma'am Alma ba yung nanalo last time? Okay. Ang tanong, okay, merong 6 na travel incentives si PruLife UK ngayon na nabanggit ko. Magbigay ng dalawa. Dali! Ayan. Out of the 6, magbigay lang ng dalawa. Okay? Ang unang makakapagbigay ng dalawa, mananalo ng 100 pesos GCash. Japan at Cambodia. Naku, Ma'am Juvie, wala yata tayong Cambodiang nabanggit. Oo. Tokyo and New Zealand. Ariel, wala din tayong Tokyo. Meron ba tayong Tokyo? Wala tayong Tokyo. Okay. Ayan, Japan and New Zealand. Pero Ariel, alam ko, okay, isa ka ng agent. So, hindi ka pwedeng manalo. Ayan, so sa mga guest natin dito, alright, sino ang, ayan, John Derrick, New Zealand and US. Nako, John Derrick, wala po tayong US. Oo. Nako, ulit-ulit. Isa pa. Isa pa. Ayan. Ayan. Kopyahin mo na lang, John Derrick, yung sinabi ni Ariel. Ayan. O si Ethel tuloy ang nakakopya. Alright. Ethel, New Zealand, and Japan. Ayan. O, i-review natin. Okay. Ito yung mga travel incentives natin. Okay. Osaka, Ariel, hindi Tokyo. Okay. Osaka, Japan. Da Nang, Vietnam. Gold Coast, Australia. Wellington, New Zealand. Seville, Spain. At Lisbon, Portugal. Okay. So, alam nyo na. Okay. Si Ethel po ba ay isang guest or agent? Ethel, umamin ka. Umamin ka. Ayan. Agent ka na po ba ni Pru? Guest po. O yan. So, congratulations. So, kung sino man po ang nag-recruit po sa inyo or nag-invite sa inyo na umattend dito, i-message nyo po siya. Sabihin mo, ay, recruiter, nanalo ako ng 100 pesos. Tulungan mo akong i-claim.
Okay, sabi ni UM Francis. Okay, so congratulations, may 100 pesos GCash ka. Alright, move on tayo, game. Okay, so ayan, nasa scene na tayo. Pangatlong scene na tayo, career. Ano ang meron sa career na ito? Okay, ang career po natin ay syempre, magiging licensed financial consultant po kayo. Okay? Ano ang pagiging financial consultant or financial advisor or life insurance agent? Wag po kayong malilito ha, pare-pareho lang po 'yon. Financial advisor, financial consultant, life insurance agent. Ayan, yan yung mga ilan sa mga ginagamit nating titles. Noon, ang financial advisor, ang taas nung noon. Ang financial advisor, no, ang tingin natin sa kanila yung mga matatanda, ano, yung mga wala nang nangyari sa buhay kaya naging fallback na lang ang pagiging life insurance agent. Sila din yung mga hard seller, no? Sila yung mga naghahabol ng mga tao para may bumali sa kanila, so tinataguan tuloy sila. Tapos yung iba, no, ang tingin natin sa kanila, ang kailangan makipag-meet sila in person, no, kukulitin tayong makipag-meet sa mga lugar-lugar para maging para diskusan tayo. Tapos puro manual forms yung pinapapirma sa atin. Hindi na ganun ngayon, guys. Ngayon, ang financial advisor, no, una, pwede ka nang mag-virtual meeting, work anytime, anywhere, no? Yan ang isa sa mga magandang nangyari noong pandemic. Nang dahil sa pandemic, nag-adjust ang life insurance agency o ang life insurance industry na hindi na kailangan face-to-face palagi para makipag-meet ng client. Nasaan ka man sa Pilipinas, basta nasa Pilipinas ka at nasa Pilipinas ang client mo, pwede kayong mag-Zoom meeting tulad ng ginagawa natin ngayon. No? Mag-uusap lang kayo via Zoom, tapos didiscusan mo siya online, tapos pwede ka nang maging client mo siya virtually din, online din. Yung pagpipirma, puro online na lang yan lahat. Okay? So, anytime, anywhere, no? Pwedeng-pwede siyang gawin. Kung yung client mo, panggabi siya, okay, at kaya mong mag-adjust ng onte para ma-meet siya ng gabi, pwedeng-pwede yon. Sa ngayon din, ang isa sa mga trabaho natin is mag-educate at mag-give value. Meaning, magtuturo tayo. Hindi lang tayo basta benta ng benta. No? Tinuturuan natin yung mga clients natin para maging mabuting mamamayan by having financial literacy. No? Kasi pag ang isang tao may financial literacy, may financial awareness, magaling siya sa pera, may ambag siya sa lipunan. Okay? So yan po ang isa sa mga sobrang gandang trabaho natin as life insurance agent. Dito rin sa ProLife UK, guys, hindi na totoo yung kaya lang nag-life insurance agent dahil wala nang magawa sa buhay or wala nang hindi nagsasucceed sa kanilang mga profession. Kasi meron po dito sa ProLife UK mga architects, mga engineers, ayan, mga doctors, mga lawyers. Ako po, personally, I'm a registered nurse. No? Meron tayong dito mga dentist. No? Pero nandito sila sa ProLife UK, um, hindi dahil hindi sila successful sa kanilang mga career. In fact, sobrang gagaling po nila, pero yung mga income po kasi, honestly speaking lang, no, yung mga income po kasi ng mga professions na napupuntahan nila, hindi po nagmamatch na doon sa lifestyle na gusto nila. So ngayon, ginagawa pa rin nila yung mga profession nila, yung mga naipasa nilang mga board exams, no, mga titles nila, ginagawa pa rin nila yon. Pero at the same time, nagpo-ProLife UK sila. Kasi aside sa nagbibigay tayo ng value sa mga clients natin, yung income sobrang okay din talaga. No? And here, pati mga influencers, pati mga vloggers, kung kilala nyo si DJ Razon, ayan, life insurance agent din po si DJ Razon. Ayan. So, pag naging life insurance ka, ano magiging trabaho mo? Okay? Isa sa magiging trabaho po natin, basically, ay magturo. No? Ano ituturo natin? Kung paano mag-ipon. O, di ba? So, guys, sino ba dito ang naniniwala na importante ang mag-ipon? Can you type in number 1? Ayan. Type in number 1 kung tingin nyo important mag-ipon. Ayan. Sabi ni Tony 1, Ethel 1, Alma 1, Jackie 1, Aldin 1. Okay. So, importante daw ang mag-ipon. Tama ba? Lahat naman tayo, no? Kasi mga parents natin, friends natin, alam natin importante ang mag-ipon. Ang tinatanong natin sa mga clients natin, where do people save? Sige nga, sagot kayo. Saan ba normally nag-iipon ang isang tao? Ayan. Paano? Paano nag-iipon? Sa bank.
Sabi ni Ma'am Alma. Ang galing ni Ma'am Alma, no? Very ano siya, participative. So kung sino man po ang nag-invite kay Ma'am Alma, naku, napakagaling po na magiging future agent nito. Ayan. So alagaan niyo po siya. Alagaan niyo po siya. Okay. So, tama po, no? Normally, okay, nag-iipon po tayo sa bangko, regular savings account, no? So, let's say, ikaw po ay mag-iipon ng 5,000 a month. Okay? So, in 12 months, in 1 year, okay, ang may ipon mo, 60,000. Tapos, onting-onting interest, no? So, 0.025 interest. So, magiging ano siya, 60,002 pesos. Ganyan, after 1 year. Okay? Ngayon, let's say na-diagnose siya ng critical illness, yung nag-iipon na tao na ito. No? So, syempre ayaw naman natin mangyari yan, pero nangyayari siya. Tama? Let's say yung tao na ito, nag-iipon ng 5,000 per month, pero at the end of the year, nakaipon siya ng 60,000, pero nagkaroon naman siya ng cancer. Okay? Ano mangyayari ngayon sa ipon niya? Syempre, i-withdraw niya ngayon yung buong 60,000. No? Tapos, kulang pa pambayad ng kanyang critical illness kasi wala namang sakit na 60,000. Wala namang malubhang sakit na 60,000 lang ang gagastusin, di ba? So kulang pa. Ngayon, paano kung merong ibang way na mag-iipon ka tapos may mas magandang benefit which is PruLife UK savings account. Tawagin natin siyang savings account. So let's say mag-iipon ka ngayon through PruLife UK naman 5,000 per month for 12 months. May 60,000 pesos ka din. Ang mangyayari, pag na-diagnose ka ng critical illness, let's say cancer, heart attack, stroke, Alzheimer's, na-coma ka, na-blind ka, na-deaf ka, no, nabingi ka, hindi ka na makarinig, ganyan. No? O kaya nasira ang inyong organ, let's say sira na ang kidney, kailangan palitan, liver, ganyan. Ano mangyayari? Okay, meron kang 2 million emergency fund. Okay, galing kay PruLife UK. Imagine, 60,000 lang yung naipon mo, pero bibigyan ka ni PruLife UK ng 2 million pampagamot mo. Okay? Ngayon, let's say hindi ka naman nagkasakit. Okay? Pero naghulog ka ng 16 years. After 16 years, meron kang 1.1 million na pwedeng gamitin pang-aral ng anak mo. No? So, educational fund ito after 16 years. Ngayon, let's say yung anak mo, may anak ka, ngayon, 1 year old, pero after 16 years, nag-college siya, hindi naman niya pala kailangan ng pang-tuition kasi scholar naman siya. So, okay, ginamit mo na lang ngayon for retirement. Okay? So, kung meron kang 5.5 million na pwedeng gamitin for retirement, kung mag-iipon ka ng 5,000 per month, in the next 30 years, let's say 30 years old ka ngayon, in the next 30 years, mag-iipon ka ng 60,000 per year. Alam mo kung magkano lang ang nahulog mo doon? 1.8 million pesos lang. Pero, dahil kay PruLife UK mo nilagay yung pera mo, instead na 1.8 million lang yung naipon mo, naging 5.5 million siya for your retirement. O di ba napakaganda? Oh, so ngayon, pagdating ng araw at kinuha ka ni Lord, no? Kahit kailan man 'yan, no? Kahit ngayon, wag naman ngayon. No, let's say 2 years ka pa lang naghuhulog kay PruLife UK ng 5,000 per month. Tapos kinuha ka ni Lord. Ang nahulog mo lang 120,000. Pero ang ibibigay ni PruLife UK sa pamilya mo, 3 million. O di ba? Walang bangko na magbibigay sa iyo ng ganun, no? Kung maghuhulog ka ng 5K per month, in the next 2 years, ang may ipon mo sa bangko, 120. Pag namatay ka, ang mabibigay sa pamilya mo, 120,000 lang pa din yan. Never yan magiging 3 million kahit magtatatumbling tayo sa bangko. No? So, yun yung maganda kapag through PruLife UK ka mag-iipon. Ayan. So, ito naman, sample. Kanina kasi 5K per month. No? Ito ay ilan sa mga samples. No? Pag 3K per month, ito naman yung benefit mo. Pag 5K per month, ito yung benefit mo. Pag kaya ng client mo maghulog ng 10,000 per month, mas maganda. Mas malaki yung benefit niya, mas marami rin siyang maiipon at mawi-withdraw. Okay? Ngayon, saan ba napupunta yung hinuhulog natin? Okay? Una, syempre, pambayad sa insurance charges. Tapos, meron siyang investment part. Yung investment part, ini-invest po yan sa bonds and stocks. Okay? So sa stocks tulad ng Ayala, 'di ba? SM, Aboitiz, Jollibee, no? So sa PLDT, Meralco, mga ganyan. Yung mga nasa Philippine Stocks Exchange natin. So si PruLife UK na ang bahala kung saan niya i-invest 'yan. Pero make sure niya na i-invest niya kung saan kumikita. Ayan. Okay?
So isipin mo 'yon, okay? Isipin natin 'to. Let's say, okay, kailangan natin ng 1,000,000 ngayon for children's education. Kunyari sumakto 'no, na meron kang, um, kakailanganin mo ng 1,000,000 dahil nagkasakit ka, okay? Ayan, anong gagawin mo ngayon? Alright, siyempre kung kailangan mo talaga ng pera 1M, anong gagawin? Siyempre kung meron kang pera sa bangko iwi-withdraw mo siya, 'di ba? Ngayon kung wala kang 1,000,000 pampagamot mo, for example, 'no, anong mangyayari? Ayan, so siyempre hihingi na tayo ng tulong sa ating mga kamag-anak, 'di ba? Ngayon yung mga kamag-anak mo siyempre most of the time wala naman silang 1,000,000, 'di ba, na puwedeng ipahiram sa'yo agad-agad. So ngayon dahil kulang siya manghihiram pa tayo sa mga kaibigan natin, okay? So manghiram ka sa kaibigan mo ngayon, "Kaibigan kailangan ko ng 1,000,000 may mapapahiram ka ba?" Most likely wala din, 'di ba? So kung ang kaya niyan mga 10K, 20K max, 'di ba? May mahihiram ka pero hindi 1,000,000, okay? Next na, mangyayari na diyan is magbebenta na tayo ng ari-arian, 'di ba? Kung talagang, may sakit tayo at kailangan natin 'yon, ayan na, magbebenta ng ari-arian, 'no? May mga naririnig ako sa mga matatanda, matatanda talaga, sasabihin nila, "'Pag nagkasakit ako, 'wag mo na ako ipagamot, 'no? 'Pag namatay ako, ibalot mo na lang ako sa ano, sa banig." Ganyan yung mga salitaan ng mga, parents natin minsan, 'di ba, ganyan. Pero, guys, alam niyo tayo ay mahal tayo ng pamilya natin. So kahit na gano'n yung sinasabi natin, 'pag dumating yung time na may sakit nga tayo, hindi nila gagawin 'yan, okey? Gagawin nila yung best nila para gumaling tayo. So magbebenta talaga sila ng mga ari-arian nila, 'no? So ang ending kung wala tayong coverage, kung wala tayong insurance, 'no, um magiging burden talaga tayo sa ating mga mahal sa buhay. Kaya, why not ngayon pa lang 'no, kumuha na tayo ng life insurance policy natin para hindi tayo maging burden ano't ano man ang mangyari sa atin 'no. So 'yan yung tinuturo natin sa ating mga kliyente, okay? So as a life insurance agent in the future, kayo yung magkukuwento nito, okay? Pero siyempre i-a-apply mo rin sa sarili mo. Okay? So, yun yung trabaho natin as life insurance agent. Madali lang 'di ba, nakikipagkuwentuhan ka lang, 'no? So, sobrang dali. Okay? Pero paano naman ang kitaan? Okay? Ganito tayo kikita as life insurance agent. Okay? Dahil nga trabaho ito, siyempre kailangan natin maging ma-compensate, okay? Alright, so as a life insurance agent, you will earn as a financial advisor, financial professional, and as a business person. So yung business person, mas maiintindihan natin yan in a while. Okay, dito kay ProLife UK, kapag po tumulong tayo sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin, sa mga hindi natin kakilala, okay? Kasi puwede naman natin tayong kumausap ng mga mahal natin sa buhay, kapatid, kaibigan, kamag-anak, kabet, kaaway, 'di ba, lahat puwede natin kausapin. Pero darating yung time, okey, na makakausap na natin silang lahat, so pati mga hindi na natin kakilala, kikilalanin natin, 'no, para, matulungan natin at maturuan natin sila kung paano maging financially healthy individual. Ngayon, sa bawat client po na matutulungan natin kumuha ng insurance plan at investment plan, magkakaroon ka po ng up to 45% commission, okay, sa bawat policy na kukuha. Tandaan, up to 45%, okay? At dito po sa ProLife UK, every week po dumadating ang ating komisyon. Kaya dito, meron tayong tinatawag na Proofin. Si Proofin po, nagte-text yan every Tuesday night kung magkano yung marireceive mong pera ng Wednesday morning. O, 'di ba? So kaming mga pro-lifers, nag-aabang kami talaga Tuesday night kung magkano ba, no? So, um, wag nang mag-text ng lahat ng tao basta mag-text lang si Proofin, okay? So yung iba gino-jowa na si Proofin. Tinatawag na nilang babe. Ayan. So meron po tayong up to 45% commission. Sobrang laki niyan, guys, no? Kasi sa mga familiar sa real estate, no? Ang real estate, ang commission lang nila 5%, pinakamataas na 'yon. Normally 1.5 to 3% nga lang eh, 'di ba? Pag nagbenta ka ng pagkain, ang commission, ang kita diyan nasa 30% lang din, no? So ganun siya. Dito sa ProLife UK, up to 45%. At ang maganda diyan, up to 5 years mo siyang mare-receive. Okay? Up to 5 years kang makaka-receive ng komisyon, okay, sa isang client na mabentahan mo. 'Di ba? Saan ka makakita ng gano'n? Nabentahan mo this year, in the next 5 years, may marireceive ka pa rin. No? Kung kotse ang ibebenta mo, once na mabili niya yan, yun lang yung isang komisyon ka lang. 'Di ba? So, ganun siya.
Alright? Up to 5 years, 45%. So let's say, okay, meron kang 5 kapamilya, tas meron kang 5 friends, tas meron kang 5 mga ka-work na kayang mag-ipon ng 5,000 per month. Ano ang mangyayari sa komisyon mo? Okay, let's say sa isang buwan, okay, napakuha mo yung 15 na tao na to. Tigli 5 lang, okay? Huwag natin damihan. Huwag natin gawing 10 each. 5 lang talaga. Okay, let's say ma-close natin yung tigfa 5 na yan sa friends, family, and colleagues. Magkano ang magiging commission mo? So 5,000 times 45% commission, that is 2,250 pesos per client. Okay? Ngayon, dahil 15 sila, okay, makakakuha ka ng komisyon, nabubulol na. Makakakuha ka ng komisyon na 33,750. O, di ba? Ang saya, 15 pa lang yan. Paano pa pag dinamihan mo, 'di ba? Ngayon, guys, hindi ka naman matatapos as life insurance agent, no? Syempre mag-start ka as agent. Ang average po na kinikita ng mga agent dito ay 15,000 to 100,000 pesos. Okay? Pag naging assistant unit manager ka, ang average na income mo ay 30,000 to 150,000 pesos. Paano ka magiging assistant unit manager? Kailangan mo lang mag-invite ng isa pang tao na pwedeng maging life insurance agent din. O, di ba ang galing? Isang agent lang ang ma-refer mo. So, tumulong ka lang sa kaibigan mo na naghahanap din ng extra source of income. Assistant unit manager ka na kaagad. O, di ba wala ka pang isang buwan? Pwede ka nang maging assistant unit manager. So, ganun kabilis ma-promote po sa PruLife UK. No? So, dito sa PruLife UK, hindi po namin kayo pipigilan kapag gusto nyo nang ma-promote. No? Lahat po ng pwedeng ma-promote dito, gusto po natin yon. Okay? Wala po tayong hihintayin mag-retire, wala po tayong hihintayin ma-promote, wala tayong hihintayin mamatay para mapalitan natin yung posisyon niya. Wala pong ganon. Dito gusto natin lahat tayo magiging managers lahat. Okay? After ng assistant unit manager, magiging unit manager ka like me. Ang average na kinikita ng isang unit manager ay nasa 200,000 to 800,000 pesos. Kapag naging branch manager ka na, magiging 1.1M to 2M per month. Okay? Ang kikitain mo as branch manager. Pag naging area manager ka, 2 million to 4 million per month. At pag naging district manager ka, 5 million to 10 million per month. Okay? Tulad nga ng sabi ko, guys, nasa sa inyo na yan kung gaano nyo kabilis mapopromote ang sarili nyo. Depende sa sipag nyo. Depende sa gigil nyo na ma-promote, no? At andito po kaming lahat para suportahan kayo na ma-achieve natin yung promotion na kailangan natin. Okay? So ito sample lang, baka sinasabi nyo ini-etchos-etchos ko kayo sa kitaan. Ito po ay isang kita ng isang assistant unit manager. Ayan. So ito po yung sinasabi ko sa inyong proofing. Okay? Every week yan. So yung unang picture, 34,000 ng October 6. Okay? Tapos October 12, 33,000. Tapos the following week, October 20, 59,000. Tapos October 27, 35,000. So ganyan siya linggo-linggo, no? Ito naman, January 4, 2022, ganun din. Nakikita nyo naman, 'di ba? Every week may nare-receive siya. Nung April 5, 2022, ayan na, no? Meron na siyang 48, 35, 83, tas 35,000. No, ganyan po ang komisyon dito as assistant unit manager. Depende na rin 'yan sa iyo. Pwedeng mas mataas kapag mas gagalingan nyo pa sa agent na ito or mas mababa pag medyo chill-chill tayo. Okay? Ito naman, hindi ko ipagyayabang sa inyo. Gusto ko lang i-share sa inyo kung gaano kaganda talaga for me ang PruLife UK. Ito po, kasagsagan po ito ng pandemic. June 2, 2020. No, yan yung unang mga lockdowns. Noon, during the pandemic, isa sa mga worries natin ay, di ba, baka magsara o hindi naman magsara. Baka tumigil, 'di ba, sa paghuhulog ang ating mga clients kasi nga pandemic, 'di ba? Baka ayaw na nilang maghulog sa kanilang mga insurance plan pero hindi guys, no? Nung pandemic mas lalong naintindihan ng mga kliyente natin kung gaano kaimportante ang pagkakaroon ng life insurance. So yan, June 2, I received 163, tapos June 9, 33, tapos June 16, 32, tapos June 23, 111. So isipin mo yon, kasagsagan ng pandemic, yung ibang mga industry, 'di ba, nagtatanggalan sa work, namumroblema sila kung paano nila itutuloy yung mga business nila, pero si PruLife UK tuloy-tuloy lang. So kasagsagan ng pandemic, I still received
341,207. No? Hindi natin pinagyayabang to kasi mas marami pa sa ProLife UK ang mas naka-receive ng mas malaki diyan. Pero gustong-gusto ko siyang sinishare kasi ito yung patunay for me na kahit anong mangyari, ProLife UK will be here, no? At masusustain niya yung income na kailangan natin. Ayan. All right. Okay, GCash time. Unti na lang guys, matatapos tayo. All right? Pero are you ready? Okay, may mananalo ulit ng 100 pesos. Ayan, meron tayong 39 participants ngayon. Hello everyone. Ayan, great job. Are you ready? Ang question natin, okay? Ang unang makakapag-type nito, mananalo ng 100 pesos ulit. Okay. GCash time. Ang question, up to ilang percent ang marireceive natin as life insurance agent sa bawat policy na mabebenta natin? Ayan, si Ma'am Alma, unang-una na naman kahit hindi siya mananalo. Ang galing mo, Ma'am Alma. Ayan, so, Ma'am Alma, give chance to others. O yan, sundan nyo na lang yung sinagot ni Ma'am Alma. Ayan, si Aldin. Ayan, Aldin, are you an agent or a guest tonight? Ang tanong. O guys, habang sumasagot siya, mag-type na kayo ng 45% kasi baka hindi. Ayan, sumagot na siya. Guess daw po siya. Okay, so congratulations, Aldin. You won yourself 100 pesos. So reach out to your recruiter sa nag-invite sa'yo at sabihin mo sa kanya na friend, nanalo ako 100 pesos. Help mo akong maklaim. Okay, game. Ayan, dito sa ProLife UK guys, hindi lang tayo basta pera-pera, okay? Yes, mako-compensate tayo. Yes, makapag-travel tayo ng bonggang-bongga, pero no, more than the income, more than the salapi, more than the travel, no, it is how we are able to change the lives of our clients, 'di ba? Marami na pong stories dito sa ProLife UK na hindi matapos-tapos yung pasasalamat ng mga client nung dumating yung time na kailangan na nilang mag-claim ng kanilang mga insurance, no? So, tayo din, no, as life insurance agent, future life insurance agent, baka po in the future, meron kang isang client na ikaw lang ang pwedeng mag-insure kasi baka hindi namin siya kilala. No? Na kung hindi ka naging life insurance agent, hindi sana siya na-insure. 'Di ba? So ikaw lang ang pwedeng gumawa nun kasi ikaw lang yung may access sa kanya. And you know what guys, right now, we still need a lot of life insurance agents. No? And at the same time, aside sa pagbibigay ng insurance sa mga clients, future clients natin, andyan din yung opportunity na pwede mong ibigay itong blessing na trabaho na ito sa iba pang mga kaibigan mo na pwedeng maging life insurance agent din, 'di ba? Kapag ganito kaganda yung trabaho at kailangan ng friend mo ng trabaho din, ba't hindi mo i-share, 'di ba? Ba't mo ipagdadamot, 'di ba? So I'm sure we will be able to change a lot of lives kapag naging life insurance agent kayo. Alam nyo ba guys, here in the Philippines, only 5% of Filipinos are insured. No? So meron pang 95%. Hindi na updated tong slide na to kasi alam nyo 130 million Filipinos, 113 million Filipinos na ngayon, sabi ni Catriona Gray. No? So imagine nyo, 5% lang ng 113 million ang insured. So meron pa tayong more than 100 million na Pilipino ang kailangan ma-insure. And right now, hindi po namin kaya yon. Okay? At the moment, 40,000 ang agents ng ProLife UK. Sa buong Pilipinas, life insurance industry, nasa 60 to 70,000 lang ang life insurance agents. Hindi po kaya nun i-insure ang 100 million na tao. Mapapagod po kami. Masyado. Okay? So hindi namin kaya. Kaya kami tuloy-tuloy na nag-i-invite ng more people to become life insurance agents kasi 'di ba, hindi namin kayang i-cover yung 100 million na yon. Kailangan namin kayo. Imagine nyo na lang guys sa family nyo, sa group of friends nyo, no, most likely kayo yung unang magiging life insurance agent. So, kayo yung mag-help sa kanilang ma-insure, no? Para lang maintindihan natin sa US at sa Canada, baliktad na 95% na sa kanila ang insured. Sa atin 95% hindi insured. Sa Japan, alam nyo ba na almost every Japanese meron ng at least dalawa, okay, per person. Ganun na sila ka-secured, ganun na sila ka-insured, no? Habang sa atin, maski isa, marami pang wala. Sa Singapore at saka sa China, alam nyo guys, pinipilahan ang booth ng life insurance agents.
no, para lang makakuha ng additional life insurance plans. Tayo, no, nandun pa tayo sa point na, 'di ba? Tayo yung nag-aalok. Pero why not mag-join tayo ngayon, no? Para tayo yung mag-harvest nung time na darating yung time na tayo na yung pinipilahan, no? Ngayon yung best time para i-build natin yung credibility natin as life insurance agents. Pagdating ng time na lahat ng tao naiintindihan na kailangan pala ng life insurance agent, ikaw na yung isa sa mga tao na kilala na masipag at seryoso sa pagiging life insurance agent. Okay? Ayan. So, in the Philippines kasi, tulad nga nasabi ko kanina, no, meron pang 95% na hindi insured kasi most of them still view life insurance as an expense, no? While yung mga luxury and leisure natin, 'di ba, panonood ng sine, pagsha-shopping sa iba't ibang e-commerce platform, araw-araw may parcel, tingin nila yun yung mga needs nila, no? So marami pa tayong tatrabahuhin para matulungan natin ang Pilipinas maging life insurance, ano ba? Financially literate. Okay? So ano yung mga magiging challenge nyo? Possible maging challenge nyo pag naging life insurance agent kayo. So ito, most of the time, no? I don't have background in sales. Yan yung isa sa mga una na madalas kong naririnig. No? Alam nyo guys, totoo naman yan. No? Mahirap din naman isipin na wala kang experience sa sales pero bigla kang magla-life insurance agent. Pero, in reality, wala naman po kasi talagang course na magiging life insurance agent kapag graduate mo. No, wala naman nung bata tayo, elementary, high school na nagsabi na paglaki ko, gusto ko maging life insurance agent. Wala naman kasing ganun kasi wala namang course for that. No, pero kaming mga nasa life insurance industry ngayon, lahat kami galing sa ibang industry, no? Tulad ng sabi ko kanina, may mga full-time wife noon, walang trabaho ever, mga estudyante pa noon nung nagsimula. Ako registered nurse, galing call center, yung iba mga engineers, architects, no? So wala talaga mga may sales background. Pero natututunan naman siya. Here in Pru, maraming trainings, okay, na provided ng company, PruLife UK mismo magte-train sa atin. Tapos yung mga unit managers natin, yung mga recruiters natin, hindi rin titigil, no, para i-help at i-support tayo para maging sobrang galing nating life insurance agent, no? So, 'yon, 'wag niyo masyadong isipin na wala kayong background kasi lahat naman kami walang background. Pero and yet, nandito kami ngayon, nagagawa namin. So kung kinaya namin, kayang-kaya niyo rin, okay? Ito naman yung isa pa, I don't have time. No, totoo naman, mahirap naman magdagdag ng additional na trabaho, no? Wala, kulang na nga yung oras sa ginagawa mo ngayon. Pero guys, ang masasabi ko lang dito, no, you have to make time kapag alam mo naman yung kapalit, no? So, kasi ako noon, no, may full-time work ako noon sa call center, no. Ang trabaho ko noon ay mag-start ako ng 12 midnight, matatapos ako ng 9 AM nung nag-PruLife UK ako. So ang ginagawa ko noon, before ako mag-work, doon ako magngangausap ng mga clients, no? So before mag-start yung shift ko sa call center, ayan, magtatawag ako ng mga tao na pwede kong kausapin before mag-start yung work. And then after, no, i-schedule ko din yung iba na wag mo na umuwi, wag muna tayo uwi, usap muna tayo, sagot ko breakfast mo, no? Sagot ko kape mo. O kausapin mo muna ako about life insurance, no? Ano lang kita, share ko lang sa iyo kung ano yung benefit nito. So ganun lang, no? Kasi pare-pareho naman tayo na merong 24 hours lang in a day, no? But you just have to know your priorities. Kung alam mo naman na itong trabaho na ito sa PruLife UK ay magbibigay sa iyo ng 300,000 per month in the future, no? Kung alam mo naman na itong trabaho na ito ay magbibigay sa iyo ng additional 20 to 30,000 every month kapag ginawa mo siya part-time, bakit hindi mo bibigyan ng time? 'Di ba? Kasi yung mga ginagawa natin ngayon, kung meron kang ginagawa ngayon at meron kang naiisip na iba pa na pwedeng magbigay sa iyo ng income na ganon, then by all means, yan yung bigyan natin ng opportunity ng time. Pero right now, 41 of us nandito tayo ngayon nakikinig, baka ito yung opportunity for us, no? So just let's give it time. Matindi-tinding time management lang sa simula, pero eventually, no, magagawa at masasanay at mahahasa tayo. Okay? Ayan. So sabi nga ni Richard Branson, guys, if somebody offers you an amazing opportunity, but you are not sure you can do it, just say yes and then learn how to do it later
and then share it with others. O, di ba? So, totoo naman kasi, di ba? Kapag meron kang nakitang magandang opportunity, hindi ka sure kung paano mo gagawin, you know what? The Lord may have led you to that opportunity. And believe me, no? Kasi by experience po itong sinasabi ko, kahit hindi mo alam kung paano siya gagawin ngayon, the Lord, your leaders, yung nag-recruit sa'yo dito, your future unit managers, they will give you the tools, the skills, the knowledge, the attitude na kailangan mo, i-guide ka nila kung paano mo dapat siyang isipin at gawin at magagawa mo siya. Okay? Ayan. So, I have a question to you right now. All right? At, okay, wala na pong GCash ito. Okay? Kasi kayo na po ito. Alright? Ang question ko sa inyo, with everything that's said tonight, are you willing to pursue your dreams right now? And I want you to type in your answers. Okay? Answer number 1, yes, I want to know what are the next steps. Or answer letter B. Okay? Not yet. Okay? Okay lang din yan. Alright? Hindi tayo dito, diktador dito. Alright? Pero after everything that's said and your answer is still not yet, I will inform my friend once I am ready. Type in letter B. Okay? I'm giving you 30 seconds to type in your answers. Go! Meron ba? Ayan. Type in your answers, guys. Huwag mahihiya. A or B? Ayan. Okay, si Ma'am Alma. In-expect ko na to. Si Ma'am Alma ang unang mag-A. Ayan, si Paul A. Ayan. Sino pa? Ayan, si Ariel A. Okay, dapat lang Ariel. Dapat lang. Ayan. Sino pa? Type lang natin A or B. Huwag mahihiya kung B. Okay lang din po yan. Alright, at least alam natin. Okay, so si Camille is B. Ayan, he will inform her friend kapag ready na siya. Ayan. Okay, what about the others? Ano po tayo? 42 po tayo dito. 1, 2, 3, 4. 4 pa lang yung sumasagot. Okay, so mukhang nahihiya sila. Okay, which is okay lang din yan. Alright? So kung nahihiya po talaga tayo, just inform your friend or kung sino man yung nag-invite sa inyo dito. Kung A, you want to know the next steps, or letter B, you will inform your friend. Kasi guys, yung next step po natin or yung last C natin is yung coding process. Alright? Ang coding process po natin ay ang magtuturo po niyan ay kung sino man po ang team na nag-recruit po sa inyo. So that's why I want you, right after this session, I want you to message your friend na, friend, thank you so much for inviting me dun sa Zoom meeting na ginawa ni UM Francis. Pero ang sagot ko po is ito. I'm excited. Letter A, ano yung next process? Letter B, sabihan na lang kita, friend, kung kailan tayo mag-pursue. Okay? All right. So, that's it. Ang last message ko na lang po sa inyo, everyone. And again, thank you so much for still being here. 41 pa rin tayo kahit na 8:29 na. Ayan. My message to you is nothing happens ng aksidente. No, everything happens for a reason. And you may have been praying for a financial breakthrough. You may have been praying for change. Nagpe-pray kayo kay Lord kung saan ba talaga kayo, no? And if you are here right now at na-invite kayo dito, then maybe ito yung isa sa mga sagot ni Lord para sa inyo. So why not give it a chance? Okay? Ako, for me, mas malaki ang mawawala kung hindi nyo man lang bibigyan ng chance. Kasi if you give it a chance, itry mo, give it 6 months or 1 year, try natin, no? Kung walang mangyari, o di okay. At least I tried. Pero kung hindi mo man lang itrinay, forever mo nang hindi malalaman if you would have been successful sa career na ito sa ProLife UK, no? Baka dumating yung time na kung nagtuloy ka pala, na-travel mo lahat nung travel incentives na sinabi ko kanina. Pagdating nung time, nagti-300,000 per month na commission ka na rin pala after a year or 2 years, di ba? Baka dumating yung time na district manager ka pala na kumikita ng 5M to 10M per month. No? But if you don't give it a try, we will never know. So that's it. Thank you so much for giving me your 1 hour. I really, really appreciate this, guys. And I wish you all good night and have a great weekend. Message the friends na nag-invite sa inyo dito. Alright, thank you so much, guys. Have a great night. Happy weekend. And happy Holy Week din pala. Okay? Bye! Good night!
Thank you Picture. rin po, UM Thank you po. Francis. Thank you Ayan. very Oh guys, much. ano pala, picture daw. Wag muna kayo Picture. mag-log out. Ayan. End ko muna yung share. Stop share.